Kinakabahan ka na ba, Risa Ontiveros? Basahin natin. Apollo Kibuloy, magkaroon ka naman ng kaunting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas? Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan. Pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga leader para hindi iboto si Kibuloy. Let us not elect lawbreakers as lawmakers. Char! Char! Sinabihan mo ba niyan si Jinggoy? Sinabihan mo ba niyan si Dilima? Sinabihan nyo ba yan si Franz Castro? Acheche! Takot na takot ka, Risa Ontiveros. Isipin nyo na lang mga lods, what if manalo talaga si Kibuloy? Magkikita-kita kayo sa Senado. Ay, nako. Yan kasi ang problema sa inyo, Risa Ontiveros eh. Ha? Pagkapartido nyo, di ba? At pag mga taong bias mo, ha? Hindi mo pupunain. Pero, si Kibuloy na actually, di ba? Hindi pa nga napatunayan ang mga kaso niya, tama? Pinagbabawalan mong tumakbo. Iba din, no? Pag si Dilima, pwede. Nakakulong na yun, ha? Pag si Kibuloy, hindi. Pag kay Jinggoy Estrada, okay, kasamahan mo pa. Sabihin mo, takot ka lang. Ikaw, Jinggoy, bakit ka tumakbong senador convicted ka? Not very good. Kung makapagtapo ng putik itong si Jinggoy, no? Akala mo talaga hindi convicted at akala mo talaga walang mga kaso. Alam niyo mga lords, yan yung dapat sanang baguhin, no, dito sa Pilipinas. Na kapag may issue ng korupsyon, may kaso ng korupsyon, even convicted, hindi na dapat pinapayagang tumakbo. Katulad mo, Jinggoy, convicted ka. Diba? And tama yung sabi ni Alice Guo. Para hindi unfair sa constituent niya. Tama. Ikaw, Jinggoy, ha? At kayong mga nasa gobyerno na meron naman kayong mga bahid na korupsyon at mga kaso ng korupsyon. Kailan kayo mahihiya? Ha? Kakapal na mga mukha nyo. At least, si Alice Guo, alam niya saan lulugar. At alam niya, di ba, kumbaga, ililinisin niya muna ang pangalan niya, tsaka siya tatakbo. Kayo, convicted na, tatakbo pa rin. Alright. Hindi pala mayor. Diba? Kundi nag-file as congressman si Migs Nograles sa 1st District ng Davao. At makakalaban niya si Polong Duterte. Ang tanong, mananalo ba siya against kay Polong Duterte? Di ba? Kasi di ba may haka-hakang tatakbo siya as mayor pero nag-step back siya at congresswoman ng 1st District ng Davao ang kanyang tatakbuhin. And si Carlos Nograles ay tatakbo as mayor at kakalabanin niya si Tatay Digong. Grabe, no? Si Carlos Nograles ay inappoint as one of the cabinet member ni Tatay Digong during Duterte administration. And ngayon ay babanggain nila. Si Rodriguez, kandidato ko
Yes! Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate, bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Nako, wala na, finish na. Diba? And inendorso din siya ni Tatay Digong. So, nako. Parang kailangan ko nang maglista. No? And unti-unti nang nabubuo ang 12 senatorial candidates ko. And ibabahagi ko rin yan sa inyo mga lords. No? Sana mga lords, ang iboto talaga natin sa 2025, di ba? Ay yung, of course, yung mga i-endorso ni Tatay Digong, importante yon. And at the same time, yung mga tatakbo na hindi puppet, hindi uto-uto, at hindi, di ba, hindi sunod-sunuran sa administrasyon ngayon. Yan ang mahalaga. Pag sunod-sunuran sa administrasyon ngayon, pagpikit mata sa grabing korupsyon na nangyayari, pero, di ba, kumbaga wala pa rin silang reaksyon, or support pa rin nila yung mga pinaggagawa ngayon, wag natin silang iboto. Ang iboboto natin, sure ako, pag Team Duterte at i-endorso ni Tatay Digong, sure bull yan. Kailangan makabalik ang mga pro-Duterte sa 2025 preparation sa 2028.